Biyernes, Mindanao. Ngayon po ay Martes, ika-18 ng Oktubre 2016. Umpisahan na natin ang pag-aksyon. Pangulong Rodrigo Duterte bukas daw na magkaroon ng joint military exercises sa China at Russia. Pero mga Pinoy, maliit pa rin daw ang tiwala sa China ayon sa bagong survey ng SWS. Desisyon kaugnay sa Heroes Burial ni dating Pangulong Ferdinand Marcos posibleng ilabas ngayong araw. Mga taga-suporta ng dating Pangulo magdamag na nag-vigil. Huwag na tayong magdebate. Tulad ng sinabi ng Santo Papa, ito na ang taon, jubilee ng kapatawaran. So panindigan na natin yan para makapag-move on, maging iisang sambayan ng Pilipino, iisang bansa, isang diwa. Bagyong Lawin, malaki ang posibilidad na maging super typhoon habang papalapit ng bansa. Bagyo inaasahang magla-landfall sa Cagayan sa Huwebes. No window hours para sa number coding sa EDSA sinimulan nang ipatupad. Nakatulong naman kaya ito para maibsan ng traffic. 6 arestado matapos mahulihan ng higit 100,000 pisong halaga ng shabu sa Quezon City. Pero palusot ng isa sa mga suspect, tawas lang ang nakumpiska sa kanila. Tawas po yun, sir. Pinabili ko po sa kanya yun sa Quiapo noon. Kasi yung anak ko, nung bumili ako ng sapatos minsan, sobrang baho. James Yap nagsimula na mag-ensayo kasama ang kanyang bagong koponan na Rain or Shine. At isang fan ng Barangay Ginebra, kinanta sa halftime ng Game 5 ang awitin niya para sa kanyang mga idol. Mag-champion naman kayo, minsan-minsan lang ito, may dating itong tawa sa aming puso. Sa detalye ng mga balita, bukas si Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng military exercises ang Pilipinas kasama ang China at Russia. Sinabi ito ng Pangulo sa bisperas ng pagbisita niya ngayong araw sa China. Narito ang report. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Jointly, Philippines-US, the last one. Ilang beses nang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na magkakaroon pa ng military exercises ang Pilipinas at Amerika sa kanyang termino. Huli ng araw ang kakatapos lang ng Philippines Ambitious Landing Exercise of PHIVLEX 2016 sa Tarlac. Pero hindi raw ibig sabihin ito na tuluyan ng sinasara ng Pangulo ang pinto sa joint military exercises sa ibang bansa. Sa katunayan, bukas ang Pangulo na magkaroon ng war games ang AFP kasama ang Russia at China. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng Chinese military sa AFP at sa paglaban nito sa terorismo. Sinabi ito ni Digong sa interview sa isang Hong Kong television station sa bisperas ng kanyang state visit sa China. Ngayong araw nakatakdang bumiyahe ang Pangulo pa Beijing kasama ang ilang miyembro ng kabinete at higit 400 Filipino businessmen. Makikipagpulong din si Digong kay Chairman Zhang Dizhang ng Standing Committee of the National People's Congress bago dumalo sa state banquet. Bago pa man magtungo sa China, sinasabing posible nang mapag-usapan ng dalawang leader ng magkabilang bansa ang usapin tungkol sa West Philippine Sea at ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal. Pero paglilinaw ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, the South China Sea issue will not be discussed in terms of pursuing specifically our bilateral engagements in resolving that issue. But certainly in the bilaterals that may come about between the President and President Xi Jinping, they might pass upon or talk about the general principles and framework under which to proceed in their engagements for bilateral talks in the future. ilang kasunduan din sa iba't ibang larangan ang inaasahang lalagdaan ng dalawang bansa. Haharap din ang Pangulo sa mga opisyal ng Bank of China bago bumalik sa Davao. Mula rito sa Beijing, China, umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Suportado naman ng Estados Unidos ang plano ni Pangulong Duterte na palakasin ang ugnayan nito sa China. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Mike Toner, makakatulong sa interes ng Pilipinas ang pagkikipag-ugnayan sa mga kapitbahay nito sa Asia.
Wala rin daw sa posisyon ng Amerika para sumalungak sa kagustuhan ng Pangulo. Tulad ng nauna nitong pahayag, tiniyak ng Amerika na mananatili itong kaalyado ang Pilipinas. Nilinaw naman ni Toner na hindi lang ang Pilipinas ang bansang pupunahin nito pagdating sa isyu ng mga paglabag sa karapatang pantao. Handa rin daw ang Amerika na makipagtulungan sa bansa pagdating sa counter-terrorism at paglaban sa iligal na droga. Umaasa naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na makatutulong sa iba't ibang sektor ang pagbaling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon sa Honorary Chair at Treasurer ng PCCI na si Sergio Ortiz Luis Jr., makabubuti sa mga sektor ng agrikultura, turismo at gaming ang pagkikipag-ayos ng bansa sa China. Humina raw kasi ang mga ito dahil sa alitan sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ika-4 ang China sa mga top export destinations ng bansa na higit sa 11% ng kabuuang export ng Pilipinas. We would like to really see some projects that will come up from it. No? We would like to see yung maraming signing sa power. I think even sila Secretary Cusi, merong pipirmahan doon sa power. Meron din sa agriculture, cooperation. Nangako ang mga kumpanya sa Brunei na mamumuhunan sa Pilipinas. Kasabayan ang pagbisita roon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas din ang Brunei na sumama sa laban ng bansa kontra krimen at terorismo. Umaaksyon, Simon Gualvez. Mismong si Sultan Hassanal Bolkiah ang nanguna sa welcome ceremony para kay Pangulong Duterte sa kanyang state visit sa Brunei. Ginanap ang okasyon sa Istana Nurul Iman na siyang seat of power ng Brunei at siya ring official residence ng Sultan. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng closed-door meeting ang dalawang leader. Ayon sa mga tagapagsalita ng Pangulo, kabilang sa kanilang tinalakay ay ang mga usaping pang-ekonomiya, transnational crimes at ang gumugulong na peace process ng ating bansa. Bukas din daw ang mga kumpanya mula Brunei na mamuhunan sa Pilipinas. Brunei companies would like to expand yung kanilang mga operation and also explore if they want to grow, they can consider fast-growing economies like Philippines. Dahil in our case, we have several manufacturing activities that Brunei can take advantage of with respect to agribusiness, investing in tourism, resorts. Tinalakay din ang muling pagbuhay sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area. President Duterte has emphasized this, that he'd like to revive this strongly again. Kasi sabi niya, tayong neighbors, meron tayong problema sa crime, meron drugs tayo. Maybe we can also cooperate there, but then mostly in order to revive our respective economies and fuel our respective economies, buhayin natin uli ang bibiyaga. Ang Brunei, ang ikatlong bansang binisita ni Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas matapos ang Laos at Indonesia. At mula sa tatlong bansang kanyang napuntahan, kita raw ang malaking atensyong kanya nakukuha mula sa international community. Bagay na ayon kay Senador Alan Cayetano ay pwede raw iugnay sa estilo ng kanyang pakikitungo sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon, sa ating Pangulo, sa inyo sa media at of course the secretaries that nag-create ng momentum ang pag-ikot ng Pangulo at sweeping the regions now is a new kind of DDS, Diplomacy Duterte style. Umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Susunod, nahuling drug lord na si Kerwin Espinosa, pwede nga bang gawing state witness laban kay Senadora Laila De Lima? Senator Richard Gordon nakitaan ng kapabayaan ang PNP sa pagtugon sa mga patayan sa bansa. At isang homestay website nag-o-offer ng libreng accommodation sa Dracula Castle sa Romania para sa Halloween. May kumasa kaya? Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng aksyon sa umaga.
Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old.